Sabi mga kababayan ni Harimau, bring it on. Dinimanda kasi ni Trillanes. Ayan po, sinampaan ng kaso, mga kababayan, cyber libel, si Harimau, pati yung mga host ng SMNI at mga pro-Duterte vloggers. Kasama po si Banat Bay. Ngayon, sabi po mga kababayan ni Harimau, bring it on niya. Fight? Yan yung sabi niya mga kababayan. Doon sa kanilang programa sa SMNI, di para niya Mr. Maravillas, lahat ng mga taga Finta Kingdom, patong-patong na yung asunto. Takaw gulo kasi mga palaaway. Hindi matahimik po yung kaluluwa. Nakatikim kasi po ng kapangyarihan o ni national level. Kaya takam na takam sila po. Lalo pa nag-udyok sa kanila mga kababayan si Xi Jinping. Actually, yung issue ito, may relasyon po dito sa issue ng West Philippine Sea. Inakusa kasi po ni Harimau itong si Trillanes na paulit-ulit na bininta nito yung Scarborough Shoal sa back channel negotiation, back channel talks noong 2012. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga istorya, yung detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bagong clients namin po. Ang ganda-ganda po ng aming gym. Oh. Very colorful. Pati mga foreigner po. Oh. Galing pong British, galing pong United Kingdom. Mga British po sila. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product namin po, iGlow Serum. Gawa po sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kaso-kasuan, saka sa mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ning siya Red Mix Front Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan itong ating kwento. So yan po mga kababayan yung final na kaso. Sabi ni Trillanes, ngayong araw na to, tayo ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation laban kina Attorney Harry Roque, vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI at mga pro-Duterte trolls na patuloy na nagpapakalat ng fake news sa iba't ibang social media platform laban sa akin.
Patong na kaso, mga kababayan, kinakarap ng mga taga Finta Kingdom. Una yung kanilang patron at mga kasama sa International Criminal Court. Si Maudigs, si Bato, si Inday, tapos si Pacquiao. May kaso sa Amerika, may kaso rito. Pati yung SMNI. Ngayon naman po, ganun din. Kasama na si Harry Roque, pati si Banat Bay. Takaw kasuan niya, Mr. Maravillas. Yan po yung hanap nila kasi ayaw manahimik. Ang gugulo. Ang tatapang. At saka laging galit. Pag lagi kang galit, sabi nga sa Bible po, manifestasyon daw, mga kababayan, ang magagalitin. Kaya tayo rito, enjoy lang tayo, mga kababayan, palagi. Hindi tayo magagalitin. Kasi alam natin yung sabi sa Bible. Yan po, Proverbs, Kawikaan, verse 14 to chapter 14 pala, verse 17. Siyang nagagalit na madali ay gagawang kamangmangan, at ang taong may masamang kata ay ipagtatanim. Sa English, a quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Yan, mga kababayan ng mga taga Finta Kingdom, matatapang, magagalitin. Kaya takaw kaso po, takaw gulo. Yan po, mga minions po, damay-damay na sila. Ayan, mga kababayan, oh. Tingnan ninyo yung ating Pangulo. Napakaamo ng mukha, hindi magagalitin. Tingnan mo yung nasa taas. Di ba? Pakinggan natin ang sinasabi sa Bible, mga kababayan. Madali. Galit galit agad. Nakasigaw agad, nakasinghal. Kung magsalita, walang alaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Ganun daw ang mga mangmang. Sabi sa Biblia, siyang makupad sa pagkagalit, may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Ulitin natin ang sinasabi. Ito siya, mga kababayan. Kaya kilala mo yung mangmang, madaling magalit agad. Galit agad. Nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. You see? Ganun ang mga mangmang. Ganun palang mga mangmang. Sabi sa Biblia, siyang sa pagkagalit, may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Sakto, mga kababayan, sa mga taga Finta Kingdom, magagalitin, laging galit. Hindi man inaaway yung ating Pangulong BBM. O ngayon, pinatulan sila. Tambak-tambak ang mga kaso nila, patong-patong. And this time, baka isipin naman ninyo, inudyukan ang ating Pangulo, itong si Trillanes. Malayo man po kasi dilawan po si Trillanes. Dati man nagalit, mga kababayan, si Trillanes sa mga Duterte noon pa. Kasama siya sa tumulong doon sa pag-file ng kaso sa ICC. O ngayon, ang finala ng kaso, mga kababayan, si Harimau. So sabi diyan, kasama sa mga troll accounts na ating sinampaan ng kaso sa NBI ay ang Mr. Real Tucker or Lodge Chinito, Milagi Nastor Evangelista, Michael Gori, Hampas Lupang Mandaragat, at ex-handle. Hindi man natin mga kilala yung mga sinasabing vloggers, mga kababayan, other than si Banat Bay. Yung iba, hindi man natin po kilala. Pero sabi po ni Roque, bring it on! This was former presidential spokesperson Harry Roque's response to the libel and cyber libel cases filed by former Senator Antonio Trillanes IV
against him and other pro-Duterte personalities. So sabi po ni Harry Roque, he who cannot fight anya in the free marketplace of ideas resort to filing of libel cases. By filing these cases, he has proven himself to be an enemy of freedom of expression. Trillanes filed the complaint against Roque for alleging that he sold and gave away the Scarborough Shoal to China during his back-channel talks in 2012. But Roque clapped back and said, he says anya, referring to Trillanes, na he was defamed when his role as a backdoor negotiator with China resulted in our loss of Scarborough, but this is history. He was designated negotiator by then President Aquino. He undertook many clandestine trips and talks with the Chinese authorities, and lo and behold, we lost our physical possession of Scarborough. Sabi mo ni Harry Roque. Ayan po, pakinggan natin yung kanyang sinabi po. Dinimanda kami nung isang dating senat. Papapansin, kayo naman, pansinin nyo daw Papapansin siya. daw. At ang demanda niya, ayan, no, tuwan-tuwa siya na mayroon na naman siyang media attention. No? Release pa yan ng request to cover. No? At para naman napakalita ang pagdemanda niya. Una-una, sino ba siya? Laos na siya. No? Wala na namang nagbibigay ng relevant sa kanya. At ang dinimanda daw niya, ang basihan daw ng pagdemanda sa amin, although hindi pa nakikita ang complaint, yung sinabi na nabenta daw niya, siya nagsabi niyon, ha? Hindi kami, ha? Minsan di ko sinabing binenta niya ang Scarborough. Siya nagsabi niyan kahapon sa kanyang TV interview na ibinenta daw niya ang Scarborough. Well, Mr. Trililing, alam mo naman, wala kami ganyan sinasabi. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos magagalit ka kapag inulit. Pero wow, feel niya na balik na naman siya sa limelight at the expense of SMNI and its anchors and its reporters. No? Pero ngayon, sabi ni Harry Roque, haharapin niya daw. Siyempre, wala man siyang magagawa kundi harapin. Pero anya Mr. Maravillas, baka pagdating ng oras, alapakyo. Malamang mga kababayan. Anyway, pabalik-balik siya sa China. So sabi rito, sa hiwalay na reklamo, sinampaan din ng reklamo sina Guillermina Lalic Barido, MK Mondihar, Admar Vilando, Lodevija Ayang, Marlon Rosete, Suarasog Media Corporation, o ang SMNI. So yun mga kababayan, yung mga developments ng balita, talagang nagiging mainit na po. O ngayon, sa ibang mga developments ng balita po, sa issue ng PDEA leaks, hindi na rin nakatagal po si Ping Lacson, nagsalita na rin po. Pati po si Trillanes. Sabi diyan, ang daming inabalang tao, Lacson, Trillanes, Islam, Senate, PDEA leaks probe. Nakalata po, pati si Ping Lacson. Hindi kumbinsido mga kababayan sa butas. Tama. Doon sa butas, sa dokumento na pinanindigan ni Senator Buta ay Bato, the puncher. Na authentic niya. Dami lang niyang naabala, napipirwisyo. Kasi kitang-kita po, in aid talaga of destabilization po, mga kababayan. Sayang ng panahon ng Senado, sayang ng snack. Ayan po si Ping Lacson. Sabi niya, suffice it to say that suffice it to say that former Senators Ping Lacson and Antonio Sani Trillanes IV are not impressed with the way PDEA leaks probe has been carried out in the Senate. So sabi niya, an agent can type an intelligence report. The said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. There is no official report on the record. So, isa siyang scrap of paper lang. Pag sinabing scrap, junk. Papilag siya. Wala siyang value, worthless. Scrap na, tinatapon na nga lang ang
pag sinabing scrap of paper, tinatapon sa sa basurahan. Pero sabi ni Bato, authentica niya, may butas. Nasira talaga niya, Mr. Maravillas, yung pagiging top investigator ni Bato. Nasira po sa butas. Ang dami anyang inaabalang tao. Sabi ni Lacson. Sabi naman po ni Trillanes, yung hearing niya na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the Auster plot laban kay Presidente Marcos. In aid talaga niya of destabilization. Kahit nga po si Senator Migs nagparinig na baka niya mauwi sa persecution, political persecution. Ganon din si Jinggoy. Ngayon naging defensive po si Bato ng opening statement ni Jinggoy doon sa pangatlong Senate investigation. Ito yung sabi ni Jinggoy na napariak mga kababayan si Bato. Privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng illegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at may turing na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag nating due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maaari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I'm here to extend my full support as one of the vice chair of this committee. Nagparinig na siya, magamit na niya sa pamumulitika. It is our collective ability to unearth the truth behind the purported PDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this objective through a diligent and impartial approach. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano'y PDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng nasaan ang ebidensya? Who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, sa pang ebidensya ay pinakita niya. Wala po. Wala. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints, lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda para sa mga tao nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan ng nakapending TC San Fernando, Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng statements, lalo na't nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Sa bawat pagdinig ay sinasagawa, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin na wala raw ako moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito dahil ako raw ay convicted ng hukuman. Nais ko lang bigyan din na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkulin ko
na gampanan ang inaatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin kahit pa may ilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglahok sa mapagdinimang isang karapatan, kundi isang tungkulin ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating mga kababayan sa ating institusyon. Hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislative processes uphold the principles of truth, integrity, and fairness. Allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. And we must pray evidence-based discourse and avoid providing a platform for those who relate the truth for personal gain or hidden agenda. By carefully distinguishing between fact and fiction, May pasaring mga kababayan si Jinggoy. Truthfulness, sure. May that personal our agenda niya. hearings serve the best of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories. Mr. Chair, before I continue, I have a witness, a Doon surprise napikon siya, witness no? Legitimizing who can, falsehood. Napikon doon si give some inputs because his Bato. name was during the first or the second hearing, and I want also to, with the permission of the chair, to call his attention and maybe to give some inputs and to corroborate what some of the resource persons and I myself to corroborate all the statements that I said during the last hearing, if I may, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy Estrada. Ayun. Nagre-react si Bato. Yung witness na iharap mo ay hindi yan kasama sa mga invited resource Recording in person progress. by this committee. But then again, as I have said, I am for ferreting out the truth. Thank you, Mr. Kahit Chair. na wala yan siya sa, hindi siya invited na resource person, but since dinala mo siya dito, I am willing to hear him. Huwag po kayo mag-alala. But then again, before you proceed with the presentation of your wit, Ito I just na. would like to react on your opinion that yes, I would like to thank you for these reminders. Reminders coming from a esteemed veteran colleague of the Senate. Alam ko mas marami kang alam kaysa akin. So I am taking all your advices and rest assured that as the chairman of this committee will not go overboard. When you say that I am entertaining, I am legitimizing falsehood, I would like to disagree that we are not entertaining. But thank you for this reminder. Hindi naman, kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala. Umalma si Bato. Yes, sabi ng mga nag-react mga kababayan. Bato, you are wasting our money. Shame on you. Salamat sa mga senador na nagsalita ng tama sa hearing na yan at sa PDEA officers and lawyers. Bato is doing mockery hearing. I don't believe this hearing is in aid of legislation but in aid for Digong. Kita ninyo. Nakalata po yung publiko. Sabi ng isa pa, sana all ipatawag na lang sa Senado ang lahat ng mga Filipino na binanggit o hindi ni Jokbak sa King. Wala nang katapusan yan. Dapat siguro mag-leave muna si Bato. Stress na kasi. Walang makuha sa investigasyon. Kawawa naman ang ating Senado. Nawawala ang credibility dahil sa ganitong mga senador.
Sabi ng isa pa, si Joby Manipon, Senator Bato, kung totoo ka talaga na mag-imbestiga, iharap mo si Kibuloy. You see? Sabi ng isa pa, salamat sa Diyos sa mga senador tulad ni Senator Jingo Estrada, Chis Escudero, Senator po, thank you. Sana matapos na po, Senator Bato. Ibase man lang po sa Marites. Pag mamarites po ni Mau Diggs, yung baseless na mga akusasyon niya during the campaign na may presidente niya tayong bangag. Sabi ng isa pa rito, talagang ayaw tumigil ni Butas. Dapat sana ang imbestigahan yung kay Michael Yang, ang imbestigahan ni Bato. PBBM, bumalik na tayo sa ICC at nang matahimik na ang politika dito sa bansa. Sabi ng isa pa, dapat ihinto na yung hearing na yan. Sayang ng pera. Ang sabi kasi, kasama itong hearing sa destabilisasyon. Sabi pa ng isa, how could the truth ferret out if your whistleblower's narratives cannot present a substantial and concrete physical evidence to his claims? Is storytelling a lie ang datingan ng witness? This is ridiculous and funny investigation. Ayan po mga reactions ng ating mga mamamayang Pilipino. Inis sila sa ginagawa ni Bato. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.